nakalagay, no parking on both side. Kung ubus maisip, bakit dito pa mismo sa tapat pa ng karatula na no parking nagpaparada ito? Usually dito mga doktor, nurse, may-ari. Sinasabihan naman pala niya yung mga Hindi naman po nagkulang yung pag-ano dyan. Kasi hanggang dyan lang kasi dati yung kadalasan. Alam ni Bossing eh. Yung tao sa kalsada nagdadaan. Oh, parang parking space na dito. Mga nag-ano po yan, nag-aabang. Presenta niya yung lisensya kasi Matagal na nakapark na rito. Siguro either hanggang Sabado o Linggo, nakaparada na ito rito. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. What is up guys? Mau here, purong pagmamahal. Lungsod Quezon, natin po din Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Papasok po tayo ng Don A. Roses Avenue. Kasama natin PPMD, Ika C. Paggaling, Sir Dexter Cardenas, Officer for the Day, Officer Francisco, and Officer Alvario. Together with MMDA Seated 1. Apuro, clearing operation, Mabuhay Lane. Regarding illegally parked vehicles, so far may nataw na tayong 3, if I'm not mistaken, and natikitan ng medyo marami-rami. So may natikita na dito, nakabangketa na isang pick-up na van. Hindi ko na alam kung tawag dyan, basta tawag ko dyan L300. Close van. Kayo na ba alam mag-ano yan? Alam nyo naman yan. Ako na hindi alam. Ako sa Francisco Alvario, Teaño, De Guzman, Santa Cruz de la Rama, Officer Tandingan, Calebag, Batillo, Valencia, Pantaleon, Nerance, Inventera, and Officer Parama. Saludo mga bossing. At araw natin mga puro, Monday, January 22, 2024. Tuloy-tuloy lang po tayo ng paglilinis at pagsasaayos ng Quezon City. Ang tabay lang mga puro. Let's go guys. Ayan, lagi natin paalala, mag-parking ng ayos. Nasa tamang parkingan, kaya lang hindi nakaayos, lawet yung kanyang puwetan, obstruction, tinabot ang bangketa. Ito rin mga puro paalala natin sa mga security guard. Dapat sila na magpaayos ng sasakyan. Pag nakita nilang hindi pa maayos, nasa bangketa, sila na mag-ayos. Yeah, instead na ngayon pa lang aayusin, pwede naman po isagad sana eh. Dapat yung mga security guard, ina-assist nila yung mga kliyente nila na alam naman nila na kasi nag-ooperate naman tayo dito sa area eh. Pag alam nilang lumawit sa bangketa, dapat yung concern ba dun sa kanilang kliyente ipaayos na nila na maayos na walang iniisip yung driver. Mukhang matagal na nakapark na rito eh. Siguro either hanggang Sabado o Linggo, nakaparada na ito rito. Oo, yung mga puro. Tingnan natin. Oo nga. na-drain kasi yung battery niya. Dito lang na-drain yung battery. Tanggalin nyo na lang yung motor nyo dito. Para maka ng driver's license. After 5 minutes, wala ang driver's license, ito natin. Dito tulak na lang. Kailangan natin may driver na may lisensya para matikitan. After 5 minutes, kasi mabuhay lanes po ito, no? Dapat ito, hihilahin na nga lang natin kagad to eh. Kailan pa po itong sasakyan na to dito? Kahapon lang po yan, na-drain lang. Na-drain kasi. Ito? Kahapon lang. Sabi, magmula kahapon hanggang ngayon, nakasagabal sa mga mga pedestrian. Hindi kami dumating dito, maaari hindi alisin dito eh. Wala pong wala pong driver. Ito na yung tawag ko. 5 minutes lang po yung humanitarian na binibigay natin, 5 minutes. After 5 minutes, walang lisensya. Ito na. Sabihin, naka-drain po baterya nito, hindi umandar.
Kailangan pala natin hilahin na talaga ito. Units, makikisuyo isang towing truck. Alright, yung mga puro, nag-decide na si Officer Francisco na pag-alaman natin, stalled vehicle pala siya, meaning sira dahil may problema, drained yung baterya. 565662. Makikisuyo, Ito nga po, pabalikin mo dito itutow sa na po may ito sa akin. sa may storage. Tapos yung driver nito, wala dito. Kinokontak nila bossing kasi walang magpapatikit. Yun nga, napag-alaman, sira yung sasakyan na narealize ni Officer Francisco. Kahit may matikitan, hindi rin nila matatanggal dahil nga sira, stalled yung sasakyan. Kaya ito ngayon, itutow na po ito. Ano na po tayo, nag-radyo na ng tow truck. Kasama rin natin dito ako sa tandingan ng MMDA Seated 1. Kasi mamaya pa siya. Presenta niyo yung lisensya kung sino magpapakilala. Ito kasi mga puro, ito, bangketa oh. Kakaran ng tao po ito. So dito tinamaan na siya. Customer, para yung pakita natin. Kita nyo, yung tao sa kalsada nagdadaan. Meron kayong bisita, meron customer, dapat dito lang. Dapat alam ni ni Sir yan, ni Mang Guard yan. Ngayon lang di kasi yan siya kasi naroon na drain yung battery. Okay mga puro, pumunta na yung tow truck dito, pabalik na. Kasi yung team po natin yung iba nag-advance na po. Wala tayong choice kundi ito po yung sakyan dahil stalled po siya, sira. Sana kung nag-drain yung baterya, itinulak na lang. Kaya lang mahaharangan yung kanilang kanilang entrada ng establishment. Pero sana dito may mga parking space sila, sana dapat pinasok na lang nila. Kahit tulak-tulak na lang, inano na lang yung sinaga. Ay mga puro, dito na yung tow truck. U-turn lang. Tapos ikakaman na to for towing. Ngayon, nahan niya sa akin, lisensya ko na sa kayo. Sinasabihan naman pala niya yung mga Hindi tenants. naman po nagkulang yung pag-ano dyan. Kasi hanggang dyan lang kasi yan, dati tama. yung kadalasan. Alam ni bossing Matigas ang ulo Alright, yung mga puro, nalaman natin hindi naman pala nagkulang yung si boss na sabihan siya. Araw-araw yung tuwing dito. Yung kami po lang hanggang dito. Hanggang lang. Hanggang dingan na lang. So nasabihan naman po pala yung yung may-ari. Sana inayos na lang, makinig sa kay boss na security. Old Ramos to. Hindi running condition. Kaya kung Alright mga puro, kasama na dito Officer Padre ng MMDA Seated 1. Alright yung mga puro, may susi naman. So wala daw baterya boss. Wala daw baterya, drained. Kukunin ko lang sir yung gamit. May gamit. Titigan daw kaya siya. nga hilahin na po. Titigan mo. Ibababa boss kasi nakaparado tayo, di kasi na tatlin. Tatanggalin sa handbrake. Oo, pababa natin. Sige, para hindi tayo makasagabal dun sa ibang motorista. Alright mga puro, kunin lang yung mga importanteng gamit sa loob. At diretso na po kasi ito sa Tumana. Sir, kausapin daw muna kayo sa Tayo nakikipag-usap Asan sir. yung susi? hindi daw. Asan yung susi? Wala dito.
release na lang set ng handbrake para hindi rin masyadong running. Ako pa palang. Nabibigyan kayo ng notice at saka ng ticket. Tutok mo na doon yung mukha. Ano lugar ko, Pet? Don A. Roses Avenue. Alright, yan mga puro, hilahin na po ito ng wings, ng panghila, ng tow truck. Tapos, iwanan po sila ng impounding notice. Mas maganda, ano yun na, kasi para pag kinuha nyo doon, nandun na rin yung susi. Ayun, sir. Ano yun? Maiwan po yung susi. Oo, wala problema, nasa sila. Dadalhin nyo. Kaya mga puro nag-operate sila bossing para hindi ma-stress sa sakyang paghila. Pero, ilalakin sa sakyan tapos iiwan yung susi. So, tatanggalin lang yung handbrake. Baka kasi meron yata mga importanteng gamit pa sa loob. Magkano sir ang katawa? Depende po yan sa kilometers at saka sa timbang nito. Ano yung ano sir? Yung bulletin. Pangalan ko po. Alright, yung mga puro ilalak nila bossing, so isasara mga bintana para baka may mga gamit kasi silang iniingatan dun sa loob. Alright, tuloy lang po tayo sa tandingan, salut mga bossing, MMJ Seated 1. Let's go guys, puro magmamahal. Siyempre ako sa Francisco, kalmadong purong pagmamahal.
parking space na dito. Mga nag-aano po yan, nag-aabang ng ano, pumila ng para sa parking, sa parking dito, sa parking space, para sila ay ano. So sobrang dami na ito lagi yan may reklamo po. Ayan, kasi palabas ang Quezon Avenue yan, mga hindi po nakapark talaga yan, pero naka-obstruct na talaga dahil gawa na nag-waiting sila dito sa ano, sa ano dito, parking, pay parking yata ito, tong area na to. Ayan, nag-aantay sila dyan. Ayun na yung team Panay Avenue. Eto mga puro, mukhang tatamaan nito. Dami pa rin ano dito na naman, oh, naka-parking, oh. Mga ano po yan, yung walang parkingan dyan, maboy lane po yan. Eto, walang parkingan din dito, wala rin parkingan dito, puro may mga signages po yan. Ayan, mukhang hindi dito yung area natin mga puro. Buenas. Ayan, pati yung mga yan, mga hindi po nakapark yan, mga nag-aabang lang yan ng parking space na magkaroon ng bakante. Pero bawal din po yan dahil obstruction pa rin po yan. Buti na lang hindi dyan yung ano natin ngayon, yung area natin for towing. Kung hindi, eto na, ayan na yung team oh. Eto na, tamaan na ito sa mga, usually dito mga doktor, nurse, yung may-ari. Eto, unattended yung isa. Ito may driver, umalis na. May naabutan po tayo dito, dalawang Ford, isang SUV, dalawang SUV. At silip lang po tayo doon, pasada lang muna. Ito may driver, umalis na lang po kaysa mapostihan pa po kayo at kayo mahuli. Respeto. Pag may nakita po kayo nag-cooperate, tanggalin nyo na po agad. Kasi ganun din naman, makikiusap din naman po kayo pagka kayo inatotow na. Ayan, sina Obsermentera nandito na, nagkakahulihan, nagtitikitan na po dito. At mukhang may natotow dun sa may bandang dulo doon. Balik na tayo kay Officer Francisco. Alright, so may natikitan dito. May mga driver, ticket lang. Pag walang driver, towing, subject pa rin bound. Ito, naka-hazard, umalis na po kayo. Baka po kayo ay matikitan. May mga driver naman. So mga puro, dito na tayo. Ito na i-cover natin itong dalawang Ford dito. Inaorasan na, hindi natin alam, naka 5 minutes na yata to dahil umikot na tayo doon. At ito, meron po tayo dito nakabutan, isang Ford EcoSport. Dito naman sa kabila, isang Ford na malaki-laki SUV. At dalawa po ito, walang driver until now. So instead na tikita na lang, kung may driver naman, matutulog na lang sa akin. Kasama na dito mga puro, Officer Batilio. Good morning, bossing. Good morning. And Officer Francisco. Together with MMDA seated man, Officer Tambian. Moderate. Yung dalawa paano nila service road like to moderate. Like pagkakar sir, mas kantino na yung paper lane natin. Yung Tango 5, bakto normal na. Oscar, kayo na. Usually mga puro kundi pasyente, doktor yung mga nahuhuli natin dito. Sa likod po to, sa gilid ng Capital Medical Center. At ano naman dito, nakausap na natin yung mga guard dito Ano naman, ano na sila yung sinasabihan na nila. Kasi lagi-lagi rin tayong ano dito, nag-towing, nag-ooperate. And very, ano naman yung mga gwardiya dito, nag-cooperate sa team natin sa local, sa implementation ng clearing operation dito sa area. At nung last time nga, sabi nila na sinasabihan naman namin na may nanguhuli dyan at bawal dyan. Ayun nga, may signage yung tow away zone. Pero
ayan, nire-risk pa rin po siguro talaga nila, pinapark pa rin nila. Kaya wala, hindi natin maintindihan. Tapos pagka naman po nahuli na ganyan, lumabas na, makikiusap at kung ano-anong reason. Though hindi naman natin inaano yun, hindi naman natin yun na baga minamasama, ano, eh kung baka emergency talaga and all ganyan, di ba? Pero yun nga po kasi huwag na tayo magbatas kung hindi natin susundin, di ba? Kasi lahat naman, lalo na ito eh, vicinity dito ng ospital eh, lahat po talaga dyan may sakit or doktor or nurse. Hindi lahat na dito naging parking space na itong ano, kalsada. Nabuhay lane po kasi ito. Alright, ito mga puro, hilahin na po ito. Tapos nagradyo na po tayo ng backup para isa pang tow truck para dito naman sa Ford na SUV. Alright mga puro, ito na yung backup natin. Sam natin na sa Arugay, na sa Valencia. Orasan rin po itong SUV na to, 5 minuto. After 5 minutes, subject pa rin pound na po siya. Ito mga puro, may ano na to, may reference number. Pag may reference number na po, inaantay na po yan sa Tumana, Marikina. Pero kahit na to away zone po yan at mabuhay lane, inurasan pa rin po yan 5 minuto. Konsiderasyon lang po yun, hindi po yung batas. Na ruling po yan ng MMDA. Binibigay as humanitarian consideration. Na para yung driver, kung meron yung driver, 5 minuto binibigay para lumabas, para matikitan. Konsiderasyon po. Alright, ang tabay na mga puro, until na, wala na, mukhang ano na to. Itong dalawang to ay madadala na po talaga ito mga Marikina. Wala pa rin driver until na. Let's go guys. Alright mga puro, dito naman yung SUV. Sama natin dito Officer Santa Cruz. Good morning, bossing. And Officer Parama. Good morning, boss. Yan mga puro, pareho lang, Everest pala, pareho lang naman yan yung oras niyan. Kaya 5 minuto na rin po ito. Dito naman kasama natin ang Officer Arugay. Good morning, bossing. Good morning. Yan, shoutout kay Madam Winnie Arugay, na napakagandang misis ni Officer Arugay. Alright, Toad. Meron pa po tayo itong mga tinitikitan. Officer Francisco, good morning sir. Kalmado. Saludo mga boss. Boss, kamusta ang natin sitwasyon natin dito sa Panay Avenue pa, bossing? Paulit dito, no? Nakikita mo, hindi naman nagkulang ang gobyerno rito sa mga paalala na yung mga lugar kung saan yung mga pinagbabawal. Katunayan yung mga traffic signages na tulad dyan sa likod mo na laki nakalagay, no parking on both side. Kung ubus maisip, bakit dito pa mismo sa tapat pa ng karatula na no parking, nagpaparada ito. Kaya ito, habang may mga ganitong mga driver na nag-obstruct, patuloy pa rin na anti-clearing operation dito. Hindi titigil ano, boss? Hindi tayo titigil. Yun na nga, may mga paalala naman ang gobyerno tulad ng mga traffic signages na to na bawal umarada rito. Kaya ito, dahil sa medyo nagkaroon siya ng pagsagabal dito at hanggang ngayon wala pa rin siya. Nag-decide na ang tropa na kuhanin ito dahil marami na ang motorista na nabala ito. Bossing, any message sa mga kababayan natin na ito, katulad nito, nagpa-park na kung san-san kahit in spite of katabi na nila yung katapat na yung signages.
May mga mensahe ba tayo, bossing? Yun na nga, kasi alam mo, sa totoo lang, mahal ang tubos nito. Napakamahal. So, bukod doon, may ticket pa siya, yung demerit system natin. Mula sa pamumuno ng ating head ng TTMD, si Sir Dexter Cardenas, yung pagsasaayos ng ating kalsada dito sa Quezon City, patuloy pa rin kung tulad nito na may mga driver na hindi sumusunod o patuloy na pinipilit nila kung ano man yung gusto nila makasagabal. Kasi ang intensyon ng ating pamunuan sa TTMD na maging zero obstruction tayo dito sa palibot ng as much as we can, di ba, boss? Sa abot ng ating makakaya, napakasipag ng ating hepe, Sir Dexter, yun ang gusto niya dito. Saka syempre, yung ating city, yung ating mayor. Yes, ating mayora. Mga natin na advisor natin or mga namumuno sa atin. Patuloy na malinis ang ating lungsod Quezon. And actually, bossing, hindi na naman pang isang tao kasi dapat talaga, di ba? Yung concern natin is pang maramihan. Ito, pansa kanya lang yung inintindi niya, pero yung ibang kagaya ng mga nangahuli natin na nakaraan na may mga rason sila. So kung isipin natin, tatanggapin natin yung mga rason nila, individual na rason nila, paano naman yung mas nakakarami ng mga motorista na naabala nila. Mabuti sana kung tulad nito, hospital. So ibig sabihin nito, maraming mga emergency vehicle na mga kailangan itong kalsada na ito. Correct. Alright. Thank you so much, Officer Francisco. Salamat po sa kwentuhan at napakalaking bagay po ng inyong mensahe para sa amin lahat. Gusto sana natin nga mapakatid din sa mga Quezon citizen. Kung pwede maatid din para mabigyan sila ng mga babala, mga point. Ganun lang naman ang ating intention dito. Saka syempre, balik natin yung pagserbisyo sa kanila, sa taong bayan. Disiplina talaga, ano, boss? Disiplina. Pamumuno ng ating OIC. Yan. Head si Sir Dexter Cardenas. Di kasi pagaling, Sir Dexter Cardenas. Idol ko yan. Yes, sir. Same here. Thank you po, Officer Francisco. Kaya mga puro, ito, tinataw na po itong sasakyan. At yung isa naman ay currently tinataw na rin po. Ayan, at yun, lagi natin paalala na hindi po na tumitigil yung ating pag-aayos ng mga kalsada ng Quezon City. Dahil mapansin nyo naman, nakikita nyo naman, hindi rin nauubos yung mga pasaway, yung mga violator. Napakasipag po ng ating hepe na si Sir Dexter Cardenas at syempre ang ating mayora, puting mayora Mayor Joy Belmonte, together with Vice Mayor Jen Soto, na as much as they can, alam mo yun, as much as they can, they doing their best para yung Quezon City is maayos ang daloy ng trapiko, papayapa, safe para sa lahat, especially sa mga pedestrian. Ang concern is the majority of the people, hindi yung iisa lang. Oo, naiintindihan natin mga rason or kung ano mga katwiran nila, pero paano naman yung katwiran po ng mas nakakarami? Alright, so sana naiintindihan po natin yan. At tayo naman po dito sa TTMD, ang team ay nagpapatupad lang po ng batas at nagtatrabaho lang. Alright, yan ang mga pangyayari ngayong araw na ito mga puro. Mukhang dito na matatapos ang clear operation natin. Saludo TTMD, Tika C. Pagaling, Sir Dexter Cardenas. Kasama natin na Sir Francisco, Alvario, Teaño, Arugay, Di Guzman, Batilio, Valencia, Parama, Pantaleon, De La Rama, Santa Cruz, sino ba nga? Officer Calebag, Jimentera, and MMDA Seated Van, Salazar, Erance, Tandingan, and Officer Padre. Alright, uminom maraming tubig, magdasal, pili maging mabuting tao araw-araw. Let's go guys. Purong pagmamahal.
Ganon. Thank you, bossing. Thank you. LPG pang binabanggit. Sino, boss? Ah, may lumabas? Kukunin mo kasi cellphone ko eh. Saan ba? Ano yan? Sige, sumunod ka sa kotse. Isa may papel na kami. Kawawa naman. Pag ako maiiwan sir eh. Nag-liter naman po eh sir, pagkabayad nyo, alis na po kayo. Tumana ang layo nun sir. Kasi Sakay na ilalabas nga na. po kayo dun sir, para sa Kenyo sir. Pagdating ko po, Hindi, teka lang. Yung cellphone ko nga dun sa naiwanan sa... sabihan po natin ng towing para maka-antayin ka. Di ba ba? Pwede na po kayo. Okay po. Bibig shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo lang handheld camera na siya. Alright. Tapos, ang ganda, diba? Hindi ka mukhang ano, parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda, ganda ng kulay, pogi pa rin. LC number 1. Let's go, purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.